So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So yun na nga ho guys, nagsalita na po at may pasaring itong si First Lady Liza Araneta Marcos laban sa mga taong naninira sa kanya at sa kanyang pamilya. Talaga nga namang binasag na po ni First Lady ang kanyang pananahimik. Meron po siyang mensahe dito sa kanyang mga basher na tirada lang ng tirada nang hindi pinag-iisipan. Iba talaga guys yung mga taong nasa loob lang yung kulo. Pag napuno, talagang literal na unpredictable ang kanyang pagsabog. Kasi guys, ito yung tipo ng ating unang ginang, yung pag-uugali ni First Lady Liza Araneta Marcos. Even though kahit masakit or talagang literal na paninira ang mga binibitawan sa kanya, hanggat kaya niyang magtiis, nagtitiis siya. Kagaya nga ng sinabi ko, nasa loob lang yung kulo ni First Lady. So, ang daming mga binatiko sa kanya guys na salitang hindi maganda, lalo ng pamilyang mga Duterte, ng pamilya ng Duterte, di ba? And, yung mga basher niya na katulad nila Maharlika, ang dami niyang na-receive na hateful statement, mga gawa-gawang kwento, pero, pinalagpas niya ito. Pero this time, at this moment, nagsalita na po itong ating First Lady. Sumabog na eh. Hindi na nakatiis, guys. Sumabog na po siya. So, sa mga hindi po nakakaalam, bago po natin basahin yung article na yan, sa mga hindi po nakakaalam, meron pong inilunsad na Medical Laboratory Services Program doon po sa La Union. And syempre, it's such an honor na makadaupang palad ang kaisa-isang First Lady ng bansang Pilipinas. And this is the first time guys na magsalita ni First Lady since tinapunan sila, niratratan sila ng sandamakmak na bullet ng masasakit, masasakit, mga paninirang salita ng pamilyang Duterte. This is the first time na nagsalita siya. Naghayag ng kanyang saloobin laban sa paninira sa kanya at sa kanyang asawa na si President Bongbong Marcos. Ngayon, basahin natin to. First Lady Liza, nagsalita na. Hindi na po uso ang paninira. Well, para sa akin, uso pa din yan sa mga taong mayroong galit at inggit sa katawan. Yung mga taong mas naghangad pa ng sobra-sobra. Pag hindi mo sila nasunod, talagang pinupunterya ka. Pero actually guys, ugali talaga ng mamamayang Pilipino, no? Yung pagiging crab mentality. Guys, 2024 na? Wala pa din bang character development ang ibang tao dyan? Ha? 2024 na oh. Grabe, wala pa din kayong character development. Puro pa din paninira, hatred, yung mga nasa puso nyo. Anyway, binasag na ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pananahimik matapos siyang idawit sa ngit-ngit ng pamilyang Duterte laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Ito kasi yun guys, yung nadawit yung kanyang pangalan. Panoodin natin tong video ni former President Rodrigo Roa Duterte. Buti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, yan. Tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Diba? See? Nadawit po ang kanyang pangalan na tinawag siyang hangol sa kapangyarihan, uhaw
sa kapangyarihan, tapos yung asawa niya tinawag na adik, bangag, 'di ba? Samahan mo pa ng mga basher niya katulad ni Maharlika na mayroon daw si scandal itong si First Lady, 'di ba? Kaya nga binasag niya na ang katahimikan at for the first time nagsalita po siya ng kanyang hinanakit. So sabi pa dito, sa kanyang talumpati sa inilunsad ng Medical Laboratory Services program doon sa La Union, sinabi ng unang ginang na walang puwang ang mga paninira at masasakit na salita sa ilalim ng bagong Pilipinas. Kung kay President Bongbong Marcos, bawal ang naghahari-harian, bawal ang siga, bawal ang kurap, bawal ang tamad. Kay First Lady, walang puwang ang mga paninira at masasakit na salita sa ilalim ng bagong Pilipinas. Napaka-untouchable ng ating First Lady. Talagang naabutan pa ng linggo bago naglabas ng hinanakit sa, yung pagkapuno niya. Hanggat kaya niyang magtiis, nagtitiis. Kakaiba din ang ating First Lady, kaya nga bilib na bilib ako sa kanya. At syempre na din dito kay President Bongbong Marcos. Kagaya nga, di ba, pumunta si President doon sa Davao, ay sinabihan nilang tamad, mag-resign, adik, bangag, nasa narcolis, kung ano-ano pa. Pero anong ginawa ni President? Di ba? Kasapi ang Davao sa gusto niya na makamit ang bagong Pilipinas. Ang daming mga bagong project ni President na inulunsad doon sa Davao kahit hindi siya sinipot nitong mayor alkalde ng Davao. Ay napakaano talaga nila, no? Mga may ugali talaga, mga attitude. Grabe. So, sabi niya pa, meron aniyang class ang mga Pilipino kahit ano ang antas ng mga ito sa buhay. Meron tayong class, guys, totoo yun. Pero itong mga mga branding na matapang, parang may pagka-squatter yung pag-uugali. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng squatter ay masasama. Pero there are some, some tips na squatter yung ugali. Yung laging gulo ang hanap. Kasi yan yung, total, yan naman yung brand ng pangalan nila. Matapang kuno, walang inaatrasan, walang inuurungan, ganyan-ganyan, bla bla bla. Di kayo na. Kayo na ang matapang. Kayo na. Kayo na ang matapang. Kayo na yung walang kinakatakutan. Walang kinakatakutan pero hindi nagpakita doon kay President Bongbong Marcos nung pumunta sa bulwarte nila. Ano yun? So, hindi na po uso ang paninira. Hindi na po uso ang pagbabatikos at mga salitang napakasakit. Hindi ganoon ang Pilipino. Rich or poor, may class naman tayo ng kaunti. Sabi ni First Lady. Tama yan. Lahat naman tayo may class. Ewan ko lang dito sa pamilya ng mga Duterte. Kinulang ata sa pagkain or kinulang ata sa kwarta kaya ang daming sinasabi. Diba? So, ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang unang ginang sa publiko. Matapos ang mga banat ng dating Pangulo at anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Matatanda ang inakusahan ni dating Pangulong Duterte ang First Lady kasama kasama ang Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. at si House Speaker Martin Romualdez na mga nasa likod umano ng People's Initiative para amyendahan ang 1987 Constitution. Itinaon ito sa mismong araw na inilunsad ng gobyerno ang bagong Pilipinas sa Quirino Grand Strand sa lungsod ng Maynila. Binigyang diin ni First Lady Liza na ang bagong Pilipinas ay hindi isang political game plan para lamang sa iilan, kundi ito ay isang master plan para sa tunay na kaunlaran na ang makikinabang ay ang mamamayang Pilipino. So, the vision of the bagong Pilipinas, is the new face of the Philippines. 'Di ba? Bagong Pilipinas, bagong muka. 'Di ba? Yan yung yan yung campaign ni President na kung maunlad na tayo, mas uunlad pa.
kung yung mga mahirap magkakaroon na ng sapat na benepisyo para sa kanila. You know, yun po yung goal ni President. Yung hindi na tayo yung mga class D people. Lahat ay magiging class A or B. Yun yung ano niya, yung goal niya. Kaya nga, gusto niyang buksan ng ating economy to the point na, you know, hindi na Pilipino ang maghahanap sa trabaho, kundi ang trabaho na ang hanap sa Pilipino. Yan yung gusto niya, yung wala ng OFW kasi hindi na tayo aalis, dito na tayo magtatrabaho sa sarili nating bayan. Madaming pangarap na gusto ang ating presidente para sa ikaunlad ng ating bayan na siyang hinahadlangan lang ng mga Duterte. Kasi, you know, mga power grabber din sila. Hindi naman power grabber, hunger to the power. Gusto nila forever silang stay put dyan sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga, gusto ata nilang i-separate ang Mindanao sa bansang Pilipinas dahil gusto nila sila lang yung hari, sila lang yung naghahari-harian. Kahit sinabi niya na pa na matanda na siya, within 5 to 10 years, mawawala na siya, may mga ganun-ganun pa siyang sinasabi. Pero, the mere fact na kung magsalita siya, yung mga binibitawan niyang sentimento ay parang naghahangad pa din ng kapangyarihan. Diba? Now anyway, yun po, napuno. Itong si First Lady. Diba? Tao lang din naman yan, guys. Nagagalit, napupuno, sumasakit yung damdamin. Diba? Wala namang masamang maglabas ng sama ng loob. Lalo pat kung punong-puno ka na. So anyway, yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.